Kulay itim? Ang description ko dito is parang they have a live wild laboratory for birds. May ilan kaming nakilala, sinusuong ang mga delikadong sitwasyon, maprotektahan lang ang gubat at dagat na kanilang inaalagaan. Ang laki niya! Pinabawal namin yung mga maliliit na bangka na magkarera para hindi po sila masugatan. Madalas, grupo kong lumipad. Pero minsan, mag-isa. Okay, so... Ang dami ng mga ibon dito. Dahil lang ako nakita ng ganun. Pero paano nga ba ang dapat gawin kung sa bakuran mo napili nitong mapadpad? Maaga pa lang, ang ibong ito nagpapakitang gilas na sa kanyang paghuni. Mula sa mga sanga hanggang sa ilalim ng mga puno, hindi maikakaila na payapa at malaya ang kanilang mundo. Espesyal umano ang lugar na ito dahil ang mailap na hayop na nasa Palawan lang makikita, nagtipon sa isang sanktuaryo. Kabilang dito ang Palawan Peacock Pheasant o Tandikan. Okay, so nandito tayo ngayon sa Birdwing sa Puerto Princesa kung saan meron silang kakaibang setup sa pag-bird watching. Sa Birdwing, tao ang nagtatago sa hide. Wow, ganda ng height. Unang bungad sa amin ang ibon na falcated wren babbler. Isang uri ng ibon na endemic sa Palawan. Okay, so... Ang dami ng mga ibon dito. Dahil lang ako nakita ng ganun. Patalon-talon ang ibon sa lupa. Palipat-lipat ng sanga na parang may hinahanap. Humuhuni na para bang kumakanta. Ito ang bird song. Pero maya-maya pa, may dinagit ito sa lupa. Sa di kalayuan, narinig naman namin ang isang huni. Ito na raw ang hinihintay naming tandikan. Itinuturing na isa sa pinakamagandang peacock pheasant sa mundo. Bibihira itong makita sa Palawan dahil na rin sa kasalukuyang estado nitong vulnerable ayon sa datos ng IUCN. Oh my God! Kitang-kita yung puti sa cheek niya. Kaya siya tinawag na white cheek Palawan Peacock Pheasant. Finally, first time to see a real wild Palawan Peacock Pheasant. Unang lumabas ang lalaking tandikan, nagsisilbi itong lookout sa kanyang mag-ina bago ito lumabas at manginain. Nang masigurong ligtas ang paligid, lumabas na ang mag-inang tandikan. Base sa pag-aaral, nasa halos 50,000 na lang ang kanilang bilang.
Kaya malaking bagay ang maprotektahan ang sanktuaryong ito. Samantala, abala naman ang lalaking lawin o Brahminicite sa pag-iikot. Naghahanap ito ng materyales sa gagawin niyang pugad. Mano-mano niya itong binubuo. Sa pagbuo ng pamilya, kailangan ng matibay na haligi. Inaalam ng lawin kung may banta sa kanilang tahanan. Kasama ang kanyang may bahay, pugad ang magsisilbi nilang regalo sa paparating nilang inakay. Pero anumang tibay nito, sa halamang ito, may munting tirahan ang binubuo. Mga ibon na chestnut munya, abala rin sa paggawa ng kanilang pugad. Tulungan ang mag-asawang ibon sa pagkuha ng materyales at pag-aayos ng pugad. Ang pares na yellow-vented bulbul naman mukhang gustong makisiksik ng pugad. Habang ang sunbird abala sa paglilinis ng kanyang sarili. Ang mga ibong ito wala sa gubat kundi nasa bakuran ni Emily. Ang description ko dito is parang they have a live wild laboratory for birds. Dahil binibisita to ng mga iba-ibang species ng mga ibon. Nagsimulang dumating ang mga ibon sa kanilang hardin noong 2016. May mga tanim kasing itong prutas gaya ng atis. Ano yung pinaka nakaka-interesting na panoorin dito sa mga ibon dito sa bintana? Gawa nilang ng mga pugad. Opo. Yun po yung interesting na pinapanood namin kung paano nila gagawin, paano nila isi-save yung itlog nila. Madalas dumalaw dito ang mga chestnut munya o mayang pula. Dati itong pambansang ibon ng Pilipinas bago napunta ang titulo sa agila noong 1995. Ang chestnut munya kayang mangitlog hanggang 7, pero hindi lahat nabubuhay. Ganyan talaga ang buhay sa mga wild, sa mga buhay ilang. Survival of the fittest, elimination of the weak. Yung mga sadyang malalakas lang ang kayang mabuhay, pero yung mga mahihina, may mga kapansanan, sila yung napupunta sa mga prey. Kung minsan, kahit ang magkapatid na ibon, sila rin ang nagpapatayan para mabuhay. Gaya ng ibong ito na hinulog ang kanyang kapatid sa pugad. Ang nahulog na ibon pwedeng mamatay sa gutom kapag hindi na nakabalik sa pugad para kumain. Pero ang higit na kinakatakutan ng mga ibon, ang tunog na ito. Patay na nang makita ko ang white-eared brown dove na binaril umano gamit ang holen. Ang ibong ito sa Pilipinas lang matatagpuan. Si June, hindi niya tunay na pangalan ang may-ari ng baril. Itong paghahunting, ano ba yan? Hanap buhay nyo o Hindi. libangan? Pangulam lang. Bihira lang pangulam eh. Tsamba lang. Yung ginamit mong bala, natangay pa yung laman. Na. Ang ibon hindi na makakabalik sa kanyang pamilya. Kaya ikinento ko kay June ang kahalagahan ng ibon sa gubat.
Pag hindi natin na-educate yung mga tao na wag na natin i-hunt tong mga ibon na ito, mauubos din sila. Si June nangakong hindi na uulitin ang kaniyang ginawa. Hindi nalalayo sa tao ang pangangalaga na ibinibigay ng mga ibon sa kanilang inakay. Ang matiga nitong pagbuo ng pugad ay simbolo ng pagmamahal sa kanilang pamilya. Pero ang proteksyon sa kanilang mahal sa buhay, mangyayari lang kung may ligtas itong hardin at gubat na mababalikan. May ilan kaming nakilala. Sinusuong ang mga delikadong sitwasyon, maprotektahan lang ang gubat at dagat na kanilang inaalagaan. Sa Palawan, isang desisyon ng lokal na pamahalaan ng Linapakan ang nakatulong umano sa kanilang yamang dagat. 4 na taon, wala nang gawing marine protected area ang kanilang lugar. Dinarayo na raw ito araw-araw ng mga malalaking duyong. Ang anino nito, animoy bantay sa kanilang inaalaga paraiso. Oh my God! Yan o. Ito na si Dugong! Oh my God! Herbivore ang mga duyong o mahilig kumain ng halaman at damo. Tinatawag silang Gardener of the Sea dahil ang kanilang pasensya ay nakakatulong para magkaroon ng hitik na sigra sa dagat. Kung uobserbahan mo, pupunta siya doon sa malalim na parte, pupunta and then magkakross siya sa mababaw. Hindi siya tumitigil. Palangoy-langoy siya and then di ko alam kung anong gagawin niya. Sa kada lapit ng divers para makunan ito, kapansin-pansin ang paglangoy nito palayo. Unang sumisid ang mga underwater cameraman. Sa kada lapit ng divers para makunan ito, kapansin-pansin ang paglangoy nito palayo. Maya-maya pa, lumapit na ang duyong sa aming bangka. Ayun na, dumaan sa harapan natin. Dumaan sa harapan natin. What's na siya? Nasa siya? Ito! Ang laki! Napakalaki! Laki! Ang laki niya! Nobyembre 2024, nagsimulang magpakita sa isla ang duyong. Pinabawal namin yung mga maliliit na bangka na magkarera para hindi po sila masugatan. Hinala ng marine biologist na si Dr. Lem, dumadayo ang mga duyong dito dahil sa mga boya. Pag kinakati yung balat ng dugong, pwede niyang gamiting dadapis siya ganun at parang pangkamot sa kati ng kanyang balat. So in that essence, yun siguro yung function kung bakit paikot-ikot siya dun sa parang pontoon na may tali. Pag siya ay napalupot sa net, napalupot sa lubid, hindi siya makakayangat at makahinga at pwede siyang malinaw. Sa ngayon, pinag-aaralan pa ng lokal na pamahalaan kung paano higit na mapoprotektahan ang mga duyong sa kanilang isla. Minsan, ang simpleng pagtulong na uuwi sa malawakang misyon. Pagdating sa mga bubuyog, siya raw ang on-call rescuer sa Alabel, Sarangani, si Charles S. Tocapio. Nag-umpisa yung pagkakahilig mo sa mga bees. Since bata ako, mahilig na talaga ako sa mga hayop. Kahit mga exotic animals. So, isa na ho yung bees na na-curious ako kung paano na-produce yung honey. Mula pa noong 2022, hinaharap niya ng buong tapa ang hile-hilerang bahay ng mga bubuyog. Pero hindi para pausukan o bugawin, kundi para ikondisyon ito para ilipat ng lungga na malayo sa mga kabahayan. Ang pinakamabait daw na bubuyog na kanyang na-rescue, ang mga stingless bees. Wala itong kakayahan na manusok pero kaya nitong mangagat gamit ang maliliit na panga o mandibles.
Ang kubo ni Tatay Leonardo, pinumugaran na ng bubuyog. Dahil sa mahigit 2 dangkal na raw ang colony na nandito. Kaya humingi na siya ng saklolo kay Charles. Ang negosyo nyo ay manggahan. Kung wala nang spray ng mangga, bumabalik. Bumabalik talaga sila. Isa yan sa mga kalaban ng mga bubuyog, not just here in your place, but in the rest of the world. Yung pag-spray ng insecticide, napaka-importante ng bubuyog. Lalo na sa inyo dito, flowering trees. Ito ang kauna-unahang beses na makakapag-rescue ako ng mga bubuyog. Yun, nasa? Ayun oh. What's the best thing to do? Kasi tulad dito, kung wala namang nakaka-istorbo, okay lang sana. Hayaan mo na lang. Oo, hayaan na lang. Pero kasi nga, dahil ni-request din ho nila na kunin na lang dahil nga nung naging aware sila about sa bees, so naawa sila kasi nga Hindi kasi maapektuhan sa spray. Mamamatay sila. Dahan-dahan naming binuksan ang kawayan. Ayun oh! Brood and honey. Ayun, yun yung mga babies. Yes. Paano natin makuiwanan nila yung babies pag kinuha mo yung queen? So, ang mangyayari ho niyan, ang pag-rescue natin, kukunin natin buo. Yung brood. Tapos i-transfer natin dito sa bamboo. Na Sige. very delicate lang yung colony. So these are their babies, no? Sorry. Mabubuhay pa to? Yes po. So ito yung mga baby nursery, ito yung mga imbakan ng pagkain. Ang nakolekta naming colony, pansamantala muna naming iiwanan sa kubo para ikondisyon ang mga bubuyog. So ilalagay lang natin. Dahil nga nako-confuse pa sila kung saan. Kasi dito, established sila. So dahil bago ito, mangyayari, hayaan muna natin sila na makapag-settle dyan. So bigyan ko muna ng mga at least a day or two. Then after that, hintayin na naman magabi, then dadalhin naman. Mula 2022, nakapaglipat na ng mahigit 20 colony si Charles. Ang kanyang simpleng gawain, nakapagsalba na ng daang-daang bubuyog sa kanilang probinsya. Dekada naman ang lumipas bago manumbalik ang mga sigla ng buhay ilang sa isla ng Corregidor. Pero ang mga hayop doon tila may panibagong giyera na kinakaharap. Dahil ang kanilang pagkain galing sa basura. Yung hangin, kapag manggagaling doon sa norte, papunta dito sa Corregidor, dala niyan yung mga basura. You will see them lining up here in this area. Dalang pasiga ng Corregidor ang tila sumasalo sa inaanod na basura mula sa Manila Bay. Sa parehong lugar kung saan bumabalik ang mga pawikan. Dito sa baybayin na to, dito nangingitlog yung mga pawikan. Aakyat sila, maghuhukay, and then yung ibang mga sundalo, ang ginagawa nila, like halimbawa ito, may nangitlog dito some 2 weeks ago, nilagyan nila ng bato, at saka nitong makeshift na parang covered na ganito. Mayroong magnetic sense sa mga pawikan. Ito ang kanilang ginagamit para makabalik sa kung saan ito ipinanganak at doon muling mangitlog. Ang direksyon ng hangin nakakaapekto sa pag-aanod ng basura. Kaya kahit gaano kaliit ang itinatapong basura, may iipon ito sa mga isla kung saan ito napapadpad. Pinag-aaralan naman ng Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority o TIEZA kung paano mababawasan ang dumaraming basura sa Corregidor. Ang long-term na tinitingnan namin ay magkaroon talaga ng waste management facility sa isla. So ito yung talagang hahakot routinely ng basura and magkakaroon ng proper disposal. Ang pagbabago hindi nakaasa sa iisang tao lang. Kung may mas malawak na komunidad na handang sumuporta, siguradong babalik ang sigla, mapadagat man o kagubatan. Ako si Doc Ferds Resio. Ako si Doc Nielsen Donato. Born to be Wild. Maraming salamat sa panonood ng Born to be Wild. Para sa iba pang kwento tungkol sa ating kalikasan, mag-subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel.